Chapter 8. Araw nang alis si Jessa sa bahay nila ni Jerome. Sa halos 3 buwan ay napalapit na din siya sa mga tao doon, lalong-lalo na sa mga magulang ng binata. Naging mabait na mga ito. Maalalahanin at maintindihin sa kanya kabaliktaran ni Jerome na halos kunot ang noo sa bawat araw na nandun siya. Malakas din ang paa ni Jerome na naopera noon at nakakalakad na din itong mag-isa. What if ipahatid na lang kita sa inyo? Ani Jerome habang inilalabas ang dalaga ang mga gamit niya. Naku, wag na. Susunduin naman ako ni Sam ngayon kaya don't bother. Sagot naman ni Jessa habang abala siya sa ginagawa. Biglang umasim ang mukha ni Jerome nang marinig ang pangalang Sam. Ngunit hindi niya pinahalata iyon kay Jessa. Papunta pala? Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong niya. Huwag ka mag-alala, susunduin lang naman ako ng tao eh. Wala naman sigurong masama. Sagot naman niya. Sasagot pa sana si Jerome nang may humintong sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. O ayan na ata si Sam. Magiliw na wika ni Jessa at dinungaw pa ang lalaki. Si Sam na nga ang dumating. Pagbaba nito sa kanyang sasakyan, inag-doorbell siya agad. Mabilis naman na sinalubong iyon ni Jessa. Salamat sa pagdating. Bati ni Jessa. Si Sam ang nagpumilit na siya ang susundo sa kanya. Ayaw sana niya, ngunit mapilit naman ito kaya hinayaan na lang niya. Walang anuman, iting sagot naman niya. Pasok ka muna, alok ni Jessa kay Sam. Hindi na, nakakahiya naman sa mga tao dyan. Tanggi nito. So hintayin mo na lang ako dito kung ganon? Oo. Pumasok ulit si Jessa para buhatin ang kanyang gamit. Bakit hindi mo pinapasok? Tanong ni Jerome nang makabalik ito sa kinaroroonan ng kanyang mga gamit. Nahihiya eh, sagot ni Jessa. Binuhat ni Jerome ang isang bag ni Jessa. Jerome, wag na. Baka kung mapano ka pa. Natatakot siyang baka may mangyari na naman sa kanya. Kaya ko na to. Saka remember, hindi na ako baldado. Matapang na sagot ni Jerome at binuhat nga hanggang sa may sasakyan ni Sam. Hi, bati ni Sam nang makalapit si Jerome. Hello, Engineer Sam. So, ikaw pa lang Sam na sinasabi ni Jessa. Untag ni Jerome nang masino kung sino ang Sam. Siya ang engineer ng kanilang resort sa Laguna. Ngumiti si Sam. Nakukwento pala niya ako. Minsan, ikling sagot ni Jerome. Magkakilala kayo? Tanong ni Jessa na makalapit sa kanila. Oo, halos sabay na sagot ng dalawang lalaki. Oo, siya ang engineer ng resort sa Laguna. Hindi ko akalain na siya pala ang Sam na binabanggit mo. Paliwanag ni Jerome. Hindi ko rin naman alam na may kilala ka palang Sam. Sagot ni Jessa. O siya, mauna na kami ha. Pakisabi nilang sa mama at papa mo na umalis na ako. Paalam pa niya. Sige, ingat sa pagmamaneho pare. Baling ni Jerome kay Sam. Don't worry, aalikaan ko siya. Ngising sagot naman ni Sam. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan ni Jerome. Mukhang seryoso naman talaga tong si Sam kay Jessa. Ngunit bakit ngayon ay parang iba ang pakiramdam niya? Pinaharurot na ni Sam ang kanyang sasakyan at pinagmasdan lang ni Jerome ito hanggang nawala sa kanyang paningin. Pagbalik niya sa loob ng bahay, pakiramdam niya parang lumungkot dito. Parang ang pakiramdam niya, meron na ngayong kulang sa loob ng bahay. Dumiretso siya agad sa kwartong inuukupan ni Jessa ng halos 3 buwan. Maayos na maayos ang kama, pati na rin ang mga gamit sa loob. Parang hindi ito pinaglagian. Ang bago lang ay ang amoy sa loob. Ang dating amoy alikabok, amoy ng isang dalaga na at amoy malinis. He smells the air inside the room to make sure he will not forget the scent of Jessa leaves. Masayang sinalubong naman ng mga magulang si Jessa. Sinipat-sipat siya ng ina mula ulo hanggang paa kung pumayat ba siya o kung pinahirapan siya. Hindi ka ba doon pinahirapan anak? Tanong ng ina. Mami, hindi po. Tingnan niyo naman ang lusog-lusog ko. Sagot naman ni Jessa na umikot pa sa harap ng mga magulang. Mabuti naman kung gano'n dahil malalago talaga ang Jerome na yan. Segunda naman ng ama. Siya nga pala Sam, dito ka na kumain ng tanghalian para matikman mo ang specialty ni mommy na sinigang. Ani Jessa kay Sam na nakangiting pinagmamasdan ang pagsalubong sa kanya. Oo nga naman iho.
pasasalamat na rin namin sa pagsundo mo kay Jessa doon. Sang-ayon ng ina ng dalaga. Tatanggi sana si Sam, ngunit napilit siya ng ama ni Jessa. Habang nagluluto ang mag-ina sa kusina ay nasa likod bahay naman ang dalawang lalaki. Nagkukwentuhan tungkol sa business at kung ano-ano pa. Alam mo anak, kung ako ang tatanungin, boto na ako dyan kay Sam para sa'yo. Anang ina ni Jessa. Bakit naman po? Kitang-kita naman ang kabaitan niya at pasensya niya sa paghihintay sa'yo. At saka feeling ko totoo naman ang nararamdaman sa'yo. Nung wala ka naku, pumupunta-punta yan dito. Nakikipagkwentuhan sa daddy mo. Pagtatapat ng ina. Hindi makaimik si Jessa. Mukhang nakuha na rin ni Sam ang loob ng mga magulang niya. Sang-ayon niya naman siya sa mga ito. Wala na siyang hanapin pa kay Sam. Bukod sa maitsura, edukado at mabait pa. Wala siyang alam na bisyo nito bukod sa pagiging workaholic niya. Tingnan po natin, sagot ni Jessa sa tinura ng ina. Bakit titingnan pa? Matanong nga kita. Wala ka bang nararamdaman sa kanya? Usisa ng ina na nagtataka rin. Ako kasi may gusto ko pang pag-iisipan at pag-aralan kung ano ba talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Gusto ko kasi yung sigurado na, paliwanag sa ina. May iba ka bang nagugustuhan? Tanong ulit nito sa kanya. Mami naman, agad-agad, hindi ba pwedeng mag-iisip pa? Bakit pag-iisipan mo pa? Gaya nga ng sabi ko, Mi, gusto ko yung sigurado na. Sagot niya, ngunit ang totoo ay hindi rin talaga niya alam kung ano ba talaga. Sige, ikaw ang bahala anak. Pero ang sinasabi ko ay boto na kami sa kanya. Anang ina, gustong-gusto nila mag-asawa ang dalaga. Nakilala nila ang ugali nito sa palagi nitong pagbibisi-bisita sa kanila. Mabait na bata, marespeto at higit sa lahat maalagain pa. They want him to be Jessa's partner in life and their son-in-law. Matapos ng tanghalian, nagpaalam agad si Sam. Agad naman na dumiretso si Jessa sa kanyang kwarto para magpahinga. Samantala, nag-aayos ng kanyang kwarto si Steph nang biglang tumawag si Jerome. O Jerome, napatawag ka? Tanong niya sa kaibigan. May numero ka ba ni Jessa? Walang atubiling tanong agad ni Jerome. Meron, bakit? Pwede bang pakisan mo sa akin? Bakit, umuwi na ba dito? Oo, kaninang umaga pa. Ha? Tapos hindi mo nakuha ang number ng cellphone? Ang hina mo naman pala eh. Kantyaw ni Steph sa kanya. Kung ibigay mo na lang kaya ang number niya, manunukso ka pa talaga eh. May bahid galit naman na singhal ni Jerome. Sana dinaan mo dyan sa kasungitan mo. O baka naman napatiklop ka na ni Jessa. Patuloy na tukso ni Steph. Stephanie? O siya, sige na, ite-text na. Ang sungit talaga. Bawi ni Steph. Alam kasi niyang galit na ang isa kapag buong pangalan na ang sinabi. Nang maisan din Steph ang numero ni Jessa ay nagdalawang isip pa siya kung tatawagan o hindi. Sabi kong sabihin ako kapag nakauwi na eh. Eto magagabi na wala man lang paramdam. Galit na bulong niya habang pinamamasa ng numero ni Jessa sa kanyang phone. Pagkaway pinindot na niya ang call button. 3 ring nang sumagot si Jessa. Hello? Wika ni Jessa sa kabilang linya. Hindi ba't sabi ko sa'yo na magsabi ka kapag nakating na kayo? Bungat agad ni Jerome sa isa na agad nitong kinagulat. Jerome? Tanong pa ni Jessa. Ako nga. Naku, pasensya ka na Jerome. Nabisi kasi ako kanina eh. Dito kasi nagtanghalian si Sam kaya hindi ko na nahawakan ang phone ko. Sagot ni Jessa. At saka, hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin na biglang makat ang linya. Nagulat siya dahil sa ginawa ni Jerome. Binabaan ni Jerome ng phone si Jessa sa inis. Nainis siya dahil hindi man lang siya naalalang sabihan nito na maayos siya nakauwi. Nainis siya dahil si Sam na lang ang bukang bibig niya. Nainis siya sa sarili niya dahil nagkakaganon siya. Nagsiselos ba siya kay Sam? O sadyang naghahanap lang siya ng atensyon sa dalaga? Pagdakay nag-callback si Jessa. Nagdalawang isip siya na sagutin ngunit sinagot din niya. Bakit mo pinatay? Tanong ni Jessa.
Hindi napindot ko. Dahilan naman niya. We? Oo nga. Oh siya, sige. May gagawin pa kasi ako. Paalam niya. Gusto sana niya kausapin pa ngunit nasira ang mood niya sa pagbanggit-banggit ni Jessa kay Sam. Ano na ba itong nararamdaman niya? Pagmamahal na kaya? Gusto sana niya kausapin pa si Jessa ngunit nasira ang mood niya sa pagbanggit-banggit nito kay Sam. Para siyang may regla kagaya ng sabi ni Jessa. Ngayong wala na si Jessa sa bahay ni na Jerome, naramdaman ng lalaki ang pagkamis. Pagkamis kay Jessa. Pagkamis sa araw-araw nilang pagsasama. Pagkamis sa mga bagay na ginagawa nilang dalawa. Gusto niya itong makita. Gusto niya makausap. Gusto niya lagi siyang nakikita. Lagi siyang tuliro na anime may gustong gawin. O bakit anak? May problema ka ba? Tanong ng kanyang ina nang mapansin na balisa ang anak. Wala naman ma. Mukhang di ka mapakali eh. Mula nang umalis si Jessa dito, lagi ka nalang ganyan. Lagi ka pang nakatingin sa phone mo. May inaantay ka bang tawag? Usisa ng ina. Hindi naman ma. Ma, what if balik na ako sa Laguna para ako na ulit ng mga siwat sa resort? Pagkaway tanong sa ina. Kaya mo na ba? Kaya ko na ma. Kita niyo naman nakakalakad na ako. Sagot niya na pa nakita pa ang maayos sa paglalakad niya. Kung sa akin, papayagan kita. Basta wag na wag mong gagawin ng pinagbawal sa inang orto mo. Ang mag-surf. Hindi na pwede yun sa'yo pero ang tanungin mo ang papa mo kung papayagan ka niya. Sige ma, tatanungin ko siya mamaya. Pero teka, ang resort lang ba ang babalikan mo doon o may iba pa? Birong tanong ulit ng ina. Mama talaga? Namula niyang sagot. Natawa na lang ang ina nito sa kanya. Nang dumating ang ama kinahapunan, sinabi na niya ang kanyang plano na sinang-ayunan naman ng matanda. Mas mabuting ang ikaw ang humawak sa resort doon at saka parang may magandang maidudulot sa iyo ang lugar na yun Naging mas responsable ka mula nang manggaling ka doon. Wika ng ama. Hindi na kasi ako bumabata pa kaya ganun. Parang yung sinabing irresponsible ako dati Sad naman niya. Bakit hindi ba? Puro barkada at surfing lang ang alam mong gawin dati. Pero ngayon iba na. Dumagdag pa si Jessa na mukhang nakapagpaiba din sa moods mo. Napangiti siya. Napapansin din ng mga magulang ang mga pagbabago sa kanya na sa sarili niya hindi niya napapansin. Bukas sa bukas po, luluwas po ako doon. Ipapahatid na lang kita sa isa sa mga drivers ng kumpanya para sigurado. Wag na pa, kaya ko na. Hindi, ipapahatid kita para mapanatag ako. Pilit ng ama. At wala na siya nagawa. Matapos sila mag-usap, inihanda na niya ang mga dadalhin niya sa Laguna. Excited na siya at excited na din siyang makita si Jessa. Gusto niyang sorpresahin ang dalaga. Samantala, Hoy bruha, kumusta ka na? Tanong ni Maureen na kaibigan ni Jessa. Nag-uusap sila ngayon via Skype. Naku bruha, ang dami nangyari sa akin the past few months kaya hindi rin ako nakakapag-online dito. Paliwanag ni Jessa. Like what? Munti ka na makapatay ng tao. Buti na lang hindi natuluyan. Pero ayun nalumpo kaya kinailangan kong i-therapy sa awa ng Diyos maayos naman siya. Ay bruha ka, paano nangyari? Gulat na tanong ni Maureen. Mahabang kwento Kung ikukwento ko ba ng buo, baka tulungan mo lang ako at tawagan o tulugan. Sagot naman niya. Gaga. Magaling na ba siya? Nakakalakad na? Oo, okay na siya kaya nakauwi na din ako dito. Wait, so you mean tumira ka sa kanila? Oo, dahil sa Maynila sila Kaya kinailangan ko lumabas doon. Okay na siya, so don't worry na. Fafa ba to? Pagkaway tanong ni Maureen out of nowhere. Ayan ka na naman sa kalandian mo. Anong kalandian? Bawal ba tanungin? Ano nga, Fafa? Ulit ni Maureen. Oo, wag mo na pag-interesan kasi sigurado kung hindi mo yung type. Sino bang nagsabi na type ko o gusto ko i-type, aber? Baka bagay kayo. Biro ni Maureen. Ewan ko sa'yo, Maureen.
Uy, kahit sa camera lang tayo nagkikita, kita-kita ko yung pamumula mo oh. Kantsaw ulit ni Maureen sa kanya. Agad naman niyang hinipo ang mukha. Hindi no. Denial queen lang ang lola mo. Gusto mo siya no? Hindi nga. Saka if ever man I know, hindi din ako gusto noon. Lagi nga nagsusungit sa akin eh. Ganun talaga ang mga lalaking torpe. Dinadaan sa kasungitan ng kanilang hindi masabing nararamdaman. Ang dami mo talagang alam, Maureen. Huwag mo lang lasunin ang isip ko. Nasa malayo na nga yung tao saka bala ko nang sagutin si Sam. Yung maliligaw mo na engineer? Kala ko ba wala kang nararamdaman doon? Mabait naman siya. Matututunan ko din siyang mahalin kapag nagtagal na. Kilala ko naman na yung tao eh. Pero bruha, kung hindi ka naman sigurado dyan sa nararamdaman mo, wag muna. Pag-isipan mo ng maigi yan. Payo ni Maureen na biglang nagseryoso. Sigurado na ako, bruha. Madali namang mahalin si Sam. At saka nasa kanya na lahat ng gusto ng mga babaeng katulad ko. Ay, bahala ka, bruha. Sinasabi ko sa'yo, dun ka na lang sa Fafa. Ano nga pala pangalan nun? Isip naman niya na isingit si Jerome. Jerome? Oo yun, si Jerome. Okay, Tams. Rim pa ang name nyo. Jerome? Jessa? Wow, bongga. Tawang kantsaw naman ni Maureen kay Jessa. Dumiretso si Jessa sa kanyang klinik na umagahan. Sa loob ng halos 3 buwan inawala siya rito kaya naman lahat ng mga dati niya naging pasyente bumabalik na sa kanya. Iba pa rin talaga kapag kamay mo ang humahawak sa amin, Jessa. Wika ng isang pasyente niyang matandang babae na pasyente niya ng halos 2 buwan na bago ang alis niya. Bakit po? Tanong niya. Basta kapag kamay mo, hinahanap ng katawan ko kung paano mo ako tinetherapy. Dati kaya ito bumabalik ako sa'yo. Sagot naman ng matanda. Naging abala siya hanggang tanghalian. Nagpapahinga siyang makatanggap ng mensahe mula kay Sam at inaaya siyang mag-dinner mamaya sa labas. Pumayag naman siya at naisip niyang ito na ang panahon para sagutin na si Sam. Sa kabilang banda, welcome back, sir. Bati naman ang mga staff ng resort kay Jerome. Salamat, kumusta kayo dito? Okay naman, sir. Sagot ng matagal na sa operations. Good. So now back to work na guys at salamat sa pag-welcome. Anya at malugod na sumunod ang mga ito sa kanyang utos. Pagkapasok niya sa kanyang silid ay humiga siya agad. Napagod siya sa biyahe kaya naman nakaidlip siya. Nang magising siya ay 3:00 na ng hapon. Agad niyang inayos ang sarili para lumabas. Dadalawin niya si Jessa sa kanyang klinik at yayayain itong lumabas para mag-dinner. Nang makarating siya sa ospital, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Steph na papalabas din. Oh Jerome, kailan ka pa nandito? Bakit hindi ka malang nagsabi? Tanong ni Steph. Kakarating ko lang kaninang umaga. O saan ang punta mo? Tanong niya sa dalaga dahil napansin niyang nagmamadali ito. May family dinner kasi sa bahay nila Oscar. So next time na tayo magkwentuhan ha? Anya. Si Oscar ay mapapangasawa ni Steph. Sige, ingat sa daan. Sagot naman niya. Teka, pupuntahan mo ba si Jessa? Uy, may hindi kasi nasabi Kantsaw pa ni Steph. Sige na, umalis ka na, baka malate ka pa. Ngiting pagtataboy naman niya kay Steph. May utang ka sa akin na. Pahabol ni Steph bago tuliyang umalis. Napangiti naman si Jerome na pumasok sa ospital. Maabutan pa kaya niya si Jessa?